Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, nakatakda ng maglabas ng alituntunin ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa ligtas at responsableng paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga lugar ng trabaho. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Maglalabas ang Department of Labor and Employment o DOLE sa katapusan ng Marso ng guidelines para sa responsableng paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga trabaho. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, ang inisyatibong ito ay naglalayong isulong ang ethical na integrasyon ng AI sa mga workplace. Kabilang dito ang pagtiyak ng job security, pagsuporta sa iba't ibang workforce developments at pagtataguyod ng accountability o pananagutan sa decision-making process. Binigyan din naman ni DOLE Bureau of Local Employment Director Patrick Wirawan Jr. ang pangangailangan ng balancing labor policies para sa AI dahil hindi dapat nito palitan ang mga manggagawa. Nagpahayag naman ng pagsuporta ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa inisyatibang ito ng DOLE at nangakong isusulong ang patas at responsableng paggamit ng AI sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Asahan naman ang pagdami ng turistang bibisita at paglago ng ekonomiya at turismo dito sa Pilipinas dahil nalagdaan na ang IRR o Implementing Rules and Regulation para sa VAT refund for non-resident tourists na layong pahintulutan na magkaroon ng refund para sa mga produktong binili ng dayuhan sa bansa mula sa accredited stores. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tinutukan ni Rose Babiera. Libre na sa value-added tax o VAT ang mga dayuhang turista sa Pilipinas. Kasunod ito ng paglagda ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 12079 o ang VAT refund for non-resident tourists. Layo ng nasabing batas na palakasin ang turismo at hikayatin ng mga foreign tourists na gumastos sa bansa na magpapalago naman sa ating ekonomiya. Sa ilalim ng IRR, ang mga non-resident tourists o mga foreign passport holder ay maaaring mag-apply para sa VAT refund na 12% sa kanilang mga produktong binili mula sa mga accredited store na may halagang hindi bababa sa 3,000 pesos. Kailangan lamang magpresenta ng mga turista ng kanilang passport at electronic travel system issued QR code sa mga accredited stores sa pagbili ng mga produkto at kailangang mailabas sa bansa ang mga produkto sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng kanilang pagkabili. Kabilang sa mga produktong VAT-free ay ang mga retail at tangible goods gaya ng mga damit, gadget, alahas, accessory, souvenir, pagkain at iba pang produkto para sa personal use. Samantala, sa pag-verify naman, ilalagay ng mga tindahan ang detalye ng passport at purchase transaction ng foreign tourists. Sa VRS, kalakip ang pag-issue ng invoice na nagsasabing qualified sa refund ang turista. Sa paliparan o daungan i-validate ito at oras na maaprubahan, babayaran ng VRS operator ang foreign tourist ng cash o electronic cash. Sisingilin naman ng service fee ang turista para sa refund processing. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman para sa mga commuter.
dahil dinagdagan na ng 1 oras ang operasyon ng MRT3. Ayon sa pamunuan ng Department of Transportation o DOTR, nagdagdag din sila ng tren na babiyahe lalo na tuwing peak hours para sa mas mabilis at mas komportable na biyahe para sa mga pasahero. Narito ang report ni Mili Borja. Mas mahaba na ngayon ang biyahe ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 tuwing weekdays matapos palawigin ng 1 oras ang operasyon nito. Itinakda ang bagong closing time ng North Avenue Station sa 10:25 p.m. at ang Taft Avenue Station sa 11:04 p.m. habang nananatili naman ang regular na schedule tuwing weekends. Maliban dito, ipinag-utos din ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagdadagdag ng mga tren tuwing rush hour. Kasunod ang diskusyon sa Japanese maintenance provider ng MRT3 na pagkasundoan na isasagawa ang maintenance ng mga tren tuwing weekends upang hindi maapektuhan ng weekday operations. Samantala, nagdagdag din ng 1 tren ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1 para sa DZRH TV. Ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Layunin naman ng National Bureau of Investigation o NBI na mas palakasin pa ang kanilang kakayahan sa pag-imbestiga sa pamamagitan ng pag-hire ng mga bagong agent. Focus ng NBI ngayon na ilagay ang mga ito sa iba't ibang unit gaya ng cybercrime, technical intelligence at maging sa forensic examination. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. Mas pinalakas ng National Bureau of Investigation o NBI ang kakayahan nitong mag-imbestiga sa mga criminal offense sa pamamagitan ng pag-hire ng nasa 44 na bagong agents na karamihan ay mga abogado at IT experts. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ilalagay ang mga bagong agents sa iba't ibang unit tulad ng cybercrime, technical intelligence at forensic examination. Giit ni Santiago, mahalaga ang papel ng IT experts sa pagsugpo ng cybercrimes, lalo na sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Kabilang anya sa iniimbestigahan ngayon ng NBI, katuwang ang Department of Information and Communications Technology o DICT at National Telecommunications Commission ay ang nasa 20 vloggers na sangkot umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas palalakasin naman ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang navigation safety mula sa pagpapatayo ng Samal Connector Bridge. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Jun Soter. Balita mula sa Davao City. Nangako ang Philippine Coast Guard o PCG na bibigyang pansin ang maritime safety sa Davao Gulf na palalakasin sa inilunsad na Navigation Safety Forum kahapon, Marso 24, 2025. Isa sa layunin sa nasabing aktibidad ay tatalakayin ang mga navigation challenges at ang maritime safety sa dagat kapag naglalayag na sa karagatan, kung saan ang aktibidad ay may temang Bridging Gaps for a Safe Davao Gulf. Sinabi ni PCG Maritime Safety Services Commander Vice Admiral Joseph Coime sa panayam ng Davao Media na sa kasalukuyan nagpapatuloy ang pagtatayo ng Samal Island Davao Connector Bridge at umaasa itong hindi maabala ang proyekto. Sa katunayan, nabatid na matagal na itong hinihintay at isa sa mga pangunahing proyekto sa rehiyon ng Davao, kaya dapat itong bilisan upang magamit kaagad sa hinaharap. Para sa MBC TV Network News, ito si Jun Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 7 local holidays sa 7 bayan sa buong Pilipinas bilang pagkilala sa mga pista, founding anniversaries at iba pang mahalagang petsa sa kasaysayan. Narito ang report ni Dustin Bayog. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 7 local holidays sa Abril sa magkakaibang lugar sa bansa. Pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Proclamation 832 na nagdedeklara sa April 3 bilang non-working day sa Balangiga, Eastern Samar bilang selebrasyon ng kanilang ika-171 founding anniversary. Gayon din ang Proclamation 833 na nagsasada special non-working day sa Laad, Davao de Oro sa April 4 para din sa kanilang ika-46 na anibersaryo ng pagkatatag. Ang Proclamation No. 834 naman ay nagdeklara ng special non-working day sa Mountain Province sa April 7 para sa kanilang Foundation Day. At ang Proclamation 835 kusang special non-working day rin sa Dolores, Quezon sa April 11.
Nasa ilalim naman ng Proclamation 836 ang deklarasyon ng Special Non-Working Day sa bayan naman ng Plaridel, Bulacan sa April 23 upang alalahanin ng Battle of Quingwa na siyang dating tawag sa nasabing probinsya. Habang ang Proclamation 837 ay para sa non-working holiday sa April 25 sa Pinamalakayan Oriental, Mindoro para sa Baghari Festival at ang Proclamation 838 na nagdedeklara sa holiday ng San Francisco, Quezon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, kasabay ng pagdiriwang ng Ramadan o ang tinatawag na Holy Month of Fasting, makatatanggap ng 10,000 pisong cash bonus ang mga empleyado ng gobyerno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ay bilang pagtalima sa nilagdaang executive order ng bagong Chief Minister na aniya makatutulong sa mga empleyado sa kanilang paghahanda sa paparating na Eid al-Fitr. Ang iba pang detalye sa report ni James Galange. Makakatanggap ng 10,000 pesos Ramadan cash bonus ang mga empleyado ng ministries at support agencies ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Yan ay ayon sa nilagdaang executive order ng bagong itinalagang Chief Minister na si Abdul Rauf Abdul Makakwa na anyay makakatulong bilang paghahanda sa paparating ng Eid al-Fitr. Kabilang rin sa naturang cash bonus ay mga contractual at job order workers ng regional government. Marami namang empleyado na nasabing rehiyon ang nagpaabot ng kanilang pasasalamat sa social media na bukod sa paghahanda sa Eid al-Fitr ay magagamit rin nila ito sa iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Pagbabahagi pa ni Makakwa, ito rin ay bahagi ng pagpapakita ng kanyang dedikasyon na mabigyan ng inklusibong pamamahala at pagbibigay ng importansya sa kalagayan ng mga empleyado bilang bagong Chief Minister ng nasabing rehiyon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Hinirang bilang kampiyon ng Filipino boxer na si Kenneth Lover sa OPBF Bantamweight kontra sa kalabang Japanese fighter. Sa unang round pa lang, napabagsak na agad ang tinaguriang Lover Boy sa boxing ring ang kaniyang kalaban. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Pinatunayan ng Pinoy boxing prospect na si Kenneth Lover na siya ang hari ng ring matapos ang matinding first round knockout kay Japanese fighter Keita Kurihara para makuha ang OPBF Bantamweight title sa Kuragon Hall, Tokyo. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang 22-year-old na si Lover at agad inilabas ang kanyang tapang at gumamit ng malalakas na jab straight combinations sa unang segundo ng laban. Wala pang 2 minuto, bumanat si Lover ng malupit na opensiba bago pinatumba si Kurihara sa pamamagitan ng isang malakas na left hand. Nakatayo pa ang Hapon matapos ang una niyang pagbagsak pero hindi ito nagtagal dahil muli siyang pinadapa ni Lover gamit ang matinding overhand left. Nakabangon muli si Kurihara pero hindi nakaligtas sa pangatlong left hand ni Lover na nagtulak sa referee na itigil ang laban. Dahil sa panalong ito, nananatiling perpekto ang record ni Lover na may 14 wins at 9 knockouts. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. 10th anniversary ng Wonderland Festival, dinagsa ng music and art fans. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ni Dustin Bayog. Hashtag 10 years of Wonderland. Espesyal ang nagipagdiriwang ng ika-10 taon ng sikat na outdoor music and arts festival na Wonderland. Sa 2 araw ng festival na ginanap sa PhilInvest City Grounds sa Muntinlupa City noong March 22 hanggang 23, nagsama-sama ang ilan sa pinakamahuhusay na local at international artist. Tampok sa lineup ng Original Filipino Music o OPM ang Dilaw. Paulit-ulit sumasakit ang ulo ko sa'yo, sa'yo, sa'yo. Nag-enjoy rin ang fans sa classic hit songs ng bandang Mayonnaise, Urban Dub, Tony J, Sido Sikat, Nameless Kids, Wayan at Allison. Samantala, hindi rin nagpahuli ang mga international act na sina Daniel Caesar,
Hon? Yung kite. Maging ang Chet Faker, They Glow, Plain Whiteys, Hermitude, Mind Freak, The Paper Kites, Private, 92914 at Varis na nagbigay ng world-class na performances sa entablado. Bukod sa walang humpay na tugtugan, nagkaroon din ng Goody Dad Shoes, isang espesyal na set ng curated beats mula sa Groove at Unknown. Hindi rin pinalampas ng festival fans ang Wonder Market, kung saan tampok ang iba't ibang art at interactive activities. Mula ng unang ginanap ang Wonderland Festival sa Circuit Makati noong 2013, naging isa na itong pangunahing music festival sa bansa na taunang isinagawa na hanggang 2019. Pero matapos ang 3 taong paghinto dahil sa pandemya, naging matagumpay ang pagbabalik nito sa stage noong 2023. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Showbiz Angel Angelica Cosme, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.